Pasensya na. Pasensya na. Sobrang pagod lang kasi ko talaga siya. Sobrang pagod na talaga ako mag-work. Sobrang pagod na din ako sa ginagawa ko. Alam ko, yung iba sa inyo, akala na madali lang yung trabaho. Pero, grabe. Meron palang ganitong araw na nakapahinga ka lang, nakahiga ka lang. Sobrang thank you sa araw na ito. Napaka-grabe. Iba yung impact ng araw na sa akin. Alam ko masarap mag- Maraming Pilipino ang nagulat, marami ang nagtaka, at marami rin ang nag-alala. Dahil sa mga nakaraang araw, biglang kumalat sa social media ang balita tungkol sa isa sa mga pinakasikat na content creator sa bansa, si Sergey Bin, ang taong kilala sa kanyang masasayang vlog, ang taong palaging nagbibigay ng ngiti at ang taong tila puno ng positibong enerhiya sa harap ng kamera. Ngunit isang araw, isang balitang hindi inaasahan ng kanyang mga tagahanga ang lumabas. Na-ospital si Sergey Bin at mula noon, nagsimulang magtanong ang marami. Ano na kaya ang kalagayan niya ngayon? Nasaan na siya? Gaano kalala ang kanyang kondisyon? At ano nga ba ang mga tunay na nangyari sa likod ng mga ngiti na nakikita ng publiko? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang videong ito, kaibigan. Huwag mo na ring kalilimutang mag-subscribe dahil napakalaking tulong na ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa likod ng bawat content creator ay may isang totoong tao. May sariling problema, may sariling pagod, may sariling laban. At minsan, kahit gaano pa kalakas ang isang tao sa paningin ng iba, dumarating din ang punto na napapagod siya. Ayon sa mga pahayag ng kanyang pamilya at mga taong malapit sa kanya, matagal nang may mabigat na dinadala si Sergey Bin. Hindi ito basta simpleng pagod, hindi ito ordinaryong stress. Ito ay mga problemang matagal niyang kinikimkim sa kanyang sarili, mga responsibilidad, mga alalahanin at mga bagay na hindi niya basta maibahagi sa publiko. Sa mga vlog kasi, nakikita natin ang saya, nakikita natin ang tawanan, nakikita natin ang masasayang sandali, pero hindi natin nakikita ang mga gabing tahimik siyang nag-iisip. Hindi natin nakikita ang mga pagkakataong pinipilit niyang maging matatag at hindi natin nakikita ang mga luha na maaaring itinago niya sa likod ng kamera. Ayon sa mga ulat, bago siya maospital, ay nakaranas siya ng matinding emosyonal na pagod. May mga pagkakataon umanong hirap siyang huminga, naging matamlay, at tila nawalan ng sigla. Nag-alala ang kanyang pamilya, nag-alala ang kanyang kasintahan, at nang makita nilang lumalala ang sitwasyon, agad nila siyang isinugod sa ospital. Sa mga larawang lumabas at sa mga kwento ng kanyang mga mahal sa buhay, makikitang hindi biro ang kanyang pinagdaanan. May mga sandaling hirap siyang huminga, may mga sandaling tila nanigas ang kanyang katawan, at may mga sandaling hindi alam ng kanyang pamilya kung ano ang dapat gawin. Isang nakakatakot na karanasan, hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa mga taong nagmamahal sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang magandang balita ang lumabas. Patuloy siyang nagpapagaling. Patuloy siyang nagpapahinga at unti-unti niyang binabawi ang kanyang lakas. Sa kasalukuyan, mas pinipili muna niyang magpahinga kaysa gumawa ng mga bagong content. Mas mahalaga muna ang kanyang kalusugan. Mas mahalaga muna ang kanyang isip. Mas mahalaga muna ang kanyang emosyonal na kalagayan. At para sa maraming tagahanga, tama lamang ang kanyang naging desisyon dahil kahit gaano pa karami ang views, kahit gaano pa kalaki ang kinikita, kahit gaano pa karami ang sumusuporta, kapag naapektuhan na ang kalusugan, kailangang huminto muna. Kailangang magpahinga. Kailangang alagaan ang sarili. Isa sa mga trivia na hindi alam ng marami ay ang laki ng responsibilidad na pasan ni Sergey Bin bilang panganay at bilang isa sa mga pangunahing inaasahan ng pamilya. Marami siyang iniisip araw-araw. Hindi lamang ang paggawa ng content, hindi lamang ang pagpapasaya sa mga manunood, kundi pati ang kinabukasan ng kanyang pamilya. At ayon sa mga pahayag ng kanyang mga mahal sa buhay, isa ito sa mga dahilan kung bakit lumaki ang kanyang stress sa paglipas ng panahon. Marami ring netizens ang nakarelate sa kanyang sitwasyon, lalo na ang mga breadwinner, ang mga taong inuuna ang pamilya bago ang sarili, ang mga taong palaging nagbibigay pero bihirang magkwento ng sariling problema. At marahil isa ito sa pinakamalaking aral na makukuha sa kanyang karanasan.
hindi masamang humingi ng tulong. Hindi kahinaan ang umiyak, hindi kabawasan sa pagkatao ang amining napapagod ka rin. Sa ngayon, patuloy pa ring pinag-uusapan online ang kanyang kalagayan. May mga kumakalat na iba't ibang espekulasyon, may mga haka-haka, may mga chismis, ngunit mahalagang tandaan na hindi lahat ng nababasa sa internet ay totoo. Ang kumpirmadong impormasyon lamang ay ang pahayag ng kanyang pamilya na siya ay nagpapahinga at nagpapagaling matapos ang kanyang naging health scare. Marami rin ang nagtatanong, makakabalik pa kaya siya sa pagva-vlog? Magiging aktibo pa kaya siya ulit? At ano ang mangyayari sa kanya sa mga susunod na buwan? Ang sagot diyan ay wala pang makapagsasabi ng sigurado. Ngunit kung pagbabasehan ang kanyang naging katatagan sa mga nakaraang taon, malaki ang posibilidad na muli siyang makabangon, muli siyang makabalik, at muli niyang mapasaya ang kanyang mga tagahanga. Dahil sa bawat pagsubok na kanyang nalagpasan noon, ipinakita niya na marunong siyang lumaban, marunong siyang bumangon, at marunong siyang magsimula muli. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang paggaling, ang kanyang katahimikan, at ang kanyang kapayapaan ng isip, sapagkat bago siya maging content creator, bago siya maging influencer, bago siya maging inspirasyon sa milyon-milyong Pilipino, isa muna siyang tao, isang taong napapagod, nasasaktan at nangangailangan din ng pahinga. At habang hinihintay ng kanyang mga tagahanga ang kanyang pagbabalik, patuloy na umaasa ang marami na balang araw ay muli nilang makikita ang dating sigla, saya at enerhiya ni Sergey Bin. At kapag dumating ang araw na iyon, mas magiging makabuluhan ang bawat ngiti dahil alam ng lahat kung gaano kabigat ang kanyang pinagdaanan upang muling makatayo. Minsan, kapag nakikita natin ang isang tao na palaging masaya, masipag at puno ng enerhiya, naiisip natin na kaya niyang harapin ang lahat ng problema ng hindi napapagod. Ganyan ang tingin ng maraming tao kay Sergey Bin. Palaging nagbibigay ng saya, palaging handang tumulong, at palaging nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang mga taga-subaybay. Ngunit kamakailan, naging paalala ang kanyang karanasan na kahit gaano kalakas ang isang tao, kailangan pa rin niyang magpahinga dahil ang katawan ay may hangganan. Ang isip ay napapagod at ang puso ay nangangailangan din ng panahon para makabawi. Isa sa mga magagandang katangian ni Sergey Bin ay ang kanyang pagiging mapagmahal sa pamilya. Palagi niyang inuuna ang kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay. Marami rin siyang natulungan at napasaya sa pamamagitan ng kanyang mga content. Ngunit tulad ng maraming breadwinner at masisipag na tao, minsan ay nakakalimutan nating alagaan ang ating sarili habang inuuna natin ang iba. Dito natin makikita ang kahalagahan ng pagpapahinga. Ang pagpapahinga ay hindi katamaran, hindi ito pagsuko, at hindi ito tanda ng kahinaan. Sa katunayan, ang pagpapahinga ay isang paraan upang mas mapanatili natin ang ating lakas para sa mga taong mahalaga sa atin. Kapag nagpapahinga tayo, mas lumilinaw ang ating pag-iisip, mas lumalakas ang ating katawan, at mas nagiging handa tayo sa mga susunod na hamon ng buhay. Ang karanasan ni Sergey Bin ay isang paalala para sa ating lahat. Hindi kailangang pilitin ang sarili kapag pagod na. Hindi kailangang akuin ang lahat ng problema ng mag-isa. Minsan ang pinakamagandang desisyon ay ang huminto muna sandali, magpahinga, huminga ng malalim at bigyan ang sarili ng pagkakataong makabawi. Dahil sa dulo ng lahat, mas mahalaga ang kalusugan kaysa sa anumang tagumpay. At kapag natutunan nating alagaan ang ating sarili, mas marami pa tayong magagawang mabuti para sa ating pamilya, sa ating mga pangarap at sa mga taong umaasa sa atin. Katulad ng ipinapaalala ng naging karanasan ni Sergey Bin, ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa kakayahang magtrabaho ng walang tigil, kundi sa karunungang malaman kung kailan dapat magpahinga upang muling lumaban. Ikaw, ano ang masasabi mo sa videong ito? Ibahagi mo naman ang iyong komento sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan yan. Huwag mo na rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.